Tuwi ka, kakabay, kabay, kapalit ka sa 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kakabay, kaibigan. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Kumusta? Kumusta mga daddy? Kumusta mga mami? Kumusta? Kumusta mga ka-Family Matters? Kumusta at isa na namang espesyal na Saturday sa inyong lahat? Naway maging espesyal ang araw na ito dahil ang Saturday ay inilaan natin para sa isang espesyal na kwento. Kwento ng mga pinadadaanan ng mga pamilyang may espesyal na pangangailangan. Assalamualaikum, maayong buntag, buenos dias, magandang umaga, good morning. Ako po ang inyong lingkod at kasama, Ibs Ismael, at malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang edisyon ng Family Matters Saturday Special. Maraming salamat sa pagpili niyong samahan kami ngayong umaga. Alam ko ang iba sa inyo ay kasalukuyang naghahanda ng almusal para sa pamilya, ang iba na naman ay kakatapos lamang asikasuhin ang kanilang anak. Mailan marahil na habang nakikinig ay naglalaba, nagluluto o naghahanda para isa namang buong araw ng pag-aalaga. Nasaan man kayo ngayon, gusto kong sabihin na malaking karangalan para sa akin na makasama kayo. Lalo na sa ating mga nanay at tatay na may anak na may special needs. Gusto kong simulan ang programang ito sa isang simpleng mensahe, hindi po kayo nag-iisa. What you are feeling today is real. Kung ikaw ay napapagod, totoo iyan. Kung ikaw ay nalilito, totoo rin yan. Kung may mga gabing tahimik kang umiiyak habang natutulog ang iyong anak, gusto kong malaman mong nakikita ng Diyos ang bawat luhang hindi nakikita ng iba. At kung minsan ay tinatanong mo ang sarili mo kung sapat ka bang magulang, gusto kong sabihin sa iyo ngayong umaga na ang tanong na iyan ay natatanong ko din. Alam nyo, sa programang ito, ay madalas nating pag-usapan na autism, developmental delays, therapies, intervention at iba-ibang paraan kung paano natin matutulungan ating mga anak. Mahalaga ang mga iyon. Napakahalaga ng tamang impormasyon. Naniniwala ako na habang mas nauunawaan natin ang ating mga anak, mas nagiging mabisa tayo mga magulang at tagapag-alaga. Pero ngayong umaga, nais kong gumawa tayo ng kakaiba. Hindi mo na tayo magsisimula sa autism. Hindi mo na tayo magsisimula sa diagnosis. Hindi mo na tayo magsisimula sa therapy. Ngayong umaga, magsisimula tayo sa pagiging magulang. Dahil bago pa man dumating ang salitang autism, naging isang ama muna tayo. Naging isang ina muna tayo. Bago pa man tayo natutong bumasa ng assessment reports, maghanap ng therapist o magtanong tungkol sa intervention, natuto muna tayong mangarap para sa ating magiging anak. At naniniwala akong doon nagsisimula ang tunay nating kwento. Sa loob ng maraming taon bilang ama ni Isaac, marami akong natutunan. Akala ko noon ay ang layunin ko ay turuan ang anak ko. Akala ko ako ang magiging gabay niya sa buhay. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti kong napagtanto na may isa pang kwento na tahimik na isinusulat ng Diyos sa aming pamilya. Habang tinuturuan ko ang aking anak, may mas malalim palang ginagawa ang Diyos. Unti-unti niyang tinuturuan ang puso ko. At yun ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayong umaga. Hindi bilang isang eksperto, hindi bilang isang therapist, hindi bilang isang taong may lahat ng sagot, kundi bilang isang ama. Isang ama na nagkakamali rin, napapagod din, umiiyak din,
nagkakaroon din ng mga gabing puno ng tanong. At higit sa lahat, isang ama na nakaranas kung paano siya unti-unting binago ng Diyos sa pamamagitan ng isang maliit na batang lalaki. Ang pamagat ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay Autism through a Parent's Heart. Ngunit gusto kong sabihin agad sa inyo na ang programang ito ay hindi tungkol lamang sa autism. Ito ay tungkol din sa pagmamahal, ito ay tungkol din sa pamilya, ito ay tungkol din sa pag-asa. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa isang Diyos na patuloy na kumikilos kahit sa mga pagkakataong pakiramdam natin ay tahimik siya. Kaya kung ikaw ay isang magulang na kasalukuyang dumaraan sa mahirap na yugto ng buhay, samahan mo ako sa susunod na ilang minuto. Hindi ko maipapangakong masasagot natin ang lahat ng tanong mo, ngunit umaasa akong bago matapos ang programang ito, mararamdaman mong may isa taong nakakaunawa sa iyong pinagdadaanan. At higit pa roon, mararamdaman mong hindi ka kailanman naglalakad na mag-isa. Mga kaibigan, magsimula tayo sa simula. Bago dumating ang diagnosis, bago dumating ang mga luha, bago dumating ang mga tanong, may isang bagay na pare-pareho nating naranasan bilang magulang. Lahat tayo nagsimula sa isang pangarap. Kaya sali na po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS Your Community Radio. Alam niyo po, kung may isang bagay na pare-pareho ang halos lahat ng magulang, ito ay ang kakayahang mangarap para sa kanilang anak. Hindi pa man natin siya nahahawakan sa ating mga bisig, hindi pa man natin naririnig ang kanyang unang iyak, nagsimula na tayong bumuo ng napakaraming pangarap. Para bang may isang blankong canvas sa ating harapan at isa-isa nating ipinipinta ang hinaharap na gusto nating maranasan kasama siya. Naalala ko noon, nung binata pa lamang ako, kapag iniisip ko ang magiging anak ko balang araw, marami akong pangarap. Ang nasa isip ko noon, gusto ko maging isang mabuting provider. Gusto ko maging yung kaya ko ibigay ang lahat ng bagay na maaring hindi ko naranasan noong bata pa ako. Pangarap kong may pasok siya sa isang magandang paaralan, makapaglakbay, kami bilang pamilya, mabigyan siya ng mga pagkakataong maabot ang kanyang mga pangarap. Kung may kaya ako ibigay, gusto kong ibigay ang buong makakaya ko. Siguro marami rin sa inyo ang ganoon ang naging pangarap. Marahil iniisip nyo nung unang birthday celebration na yung anak, pinag-isipan nyo kung anong tema ang gusto nyo, kung sino-sino ang iimbitahan at kung gaano kayo kasaya habang hinihipan niya ang kanyang unang kandila. Inisip nyo ang unang araw niya sa paaralan. Nakasuot siya ng malinis na uniforme, may maliit na backpack, hawak ang inyong kamay habang papasok sa classroom. Siguro naisip nyo rin ang unang pagkakataong magkakaroon siya ng mga kaibigan, ang unang medalya, ang unang recognition day, ang graduation, ang unang trabaho at balang araw ang sarili niyang pamilya. At para sa akin, may isang simpleng pangarap na higit sa lahat. Ang marinig ang isang maliit na tinig na tatawag sa akin ng Daddy. At dumating nga ang araw na iyon. 2 taong gulang pa lamang si Isaac nung una niya akong tawaging Daddy. Simple lang iyong salita, isang salitang libo-libong ama ang naririnig araw-araw. Pero para sa akin, hindi iyon ordinaryong salita. Para bang isang iglap, nagkaroon ng panibagong kahulugan ang buhay ko. Hindi na lang ako si Ibs, isa na akong ama. Noong mga panahong iyon, akala ko alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng pagiging magulang. Akala ko ang pagiging ama ay tungkol sa pagiging matatag, sa pagiging provider, sa pagbibigay ng magandang kinabukasan, sa pagiging taong laging may solusyon sa bawat problema. Pero habang tumatagal ang aking paglalakbay bilang isang ama, napagtanto kong hindi pala ganoon kasimple ang pagiging magulang. Darating ang mga araw na kailangan mong lunukin ang sarili mong pride. Kapag may sakit ang anak mo, hindi mo na iniisip ang sarili mo. Ang laman ng panalangin mo ay, Lord, sana ako na lang ang magkasakit, huwag na lang ang anak ko. Unti-unti mong napapansin na ang mga pangangailangan mo ay nauurong. Ang gusto mong bilhin para sa sarili mo ay hindi na mahalaga. Ang pahinga mo ay hindi na priority.
Ang oras mo ay umiikot na sa isang maliit na taong lubos mo minamahal. At alam nyo, hindi iyon sakripisyong ipinipilit. Kapag mahal mo ang anak mo, kusa mo iyong ginagawa. Doon ko rin napagtanto na ang pagiging mahusay na magulang ay hindi pala kayang gawin na mag-isa. Nung wala pa akong anak, inisip ko na sapat na ang pagmamahal ko, sapat na ang sipag, sapat na ang talino ko, pero mali pala ako. Ang parenting hindi isang one-man show, ito ay isang komunidad. May mga panahong kakailanganin mong humingi ng tulong. Kakailanganin mong makipagtulungan sa guro ng iyong anak, sa therapist, sa doktor, sa mga espesyalista, sa mga kapamilya, mga kaibigan, kapuso, at minsan sa mga taong hindi mo inaasahang magiging bahagi ng iyong paglalakbay. At alam niyo kung ano ang isa sa pinakamahirap tanggapin bilang magulang? Na kung gaano mo kamahal ang anak mo, hindi mo kontrolado ang lahat. May mga pangarap tayong isinulat, may mga plano tayong binuo, may mga inaasahan tayong iningatan sa ating puso. Ngunit may sarili ring kwento ang Diyos para sa bawat pamilya. At minsan, hindi pareho ang kwento na isinulat natin sa kwentong isinusulat niya. Hindi ibig sabihin noon na mali ang ating mga pangarap. Hindi rin ibig sabihin noon na pinabayaan tayo ng Diyos. Maaring ang ibig sabihin lamang noon ay mas malalim siyang layunin na hindi pa natin nakikita. At iyon mismo ang nangyari sa akin. May dumating na panahon na ang lahat ng pangarap na inakala kong alam ko ay tila biglang nagbago ng direksyon. Dumating ang mga tanong na wala akong kasagutan. Dumating ang mga araw na hindi ko alam kung saan magsisimula. At doon nagsimula ang pinakamahalagang kabanata ng aking buhay. Hindi bilang ama ng isang batang may autism, kundi bilang isang taong unti-unting hinuhubog ng Diyos. Mga kaibigan, sa susunod na bahagi nating programa, nais kong ibahagi sa inyo ang araw na hindi ko kailanman malilimutan. Hindi ang araw ng diagnosis, kundi ang araw na nagsimula magbago ang puso ko. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa ating buhay ay hindi nangyayari sa isang ospital, sa isang clinic o sa isang assessment report. Nangyayari ito sa loob ng ating puso. At doon nagsisimula ang tunay kong paglalakbay bilang isang ama. Petsa, hindi dahil may malaking selebrasyon, kundi dahil pagkatapos ng araw na iyon, hindi na muling naging pareho ang ating pananaw sa buhay. Para sa akin, hindi iyon isang dramatic na eksena na parang napapanood natin sa pelikula. Walang malakas na musika, walang eksenang bigla na lang akong napaupo at umiiyak. Sa totoo lang, noong una kong marinig ang masalitang may kinalaman sa autism, para sa akin, hindi agad-agad nagsisink in ang lahat. Parang normal lang na araw. Parang iniisip ko para baka lilipas din ito. Baka delayed lang, baka hahabol din siya, baka bukas iba na ang magiging kwento. At marahil may mga magulang nakikinig ngayon na ganoon din ang naging karanasan. Minsan, ang diagnosis ay hindi agad sumasakit. Unti-unting dumarating. Parang alon sa dagat. Habang lumilipas sa mga araw, saka mo lang na napapansin na may mga bagay palang hindi nangyayari tulad ng inaasahan mo. May mga simpleng sitwasyon na napapaisip ka, may mga pagkakataong kailangan mo nang harapin ang realidad. At doon mo lamang na mararamdaman ang bigat nito. Unti-unti akong napuno ng mga tanong. Ano ang susunod namin gagawin? Makakapagsalita ba siya? Makakapag-aral kaya siya? Magiging independent kaya siya sa balang araw? Ano ang magiging kinabukasan niya kapag wala na ako, wala na kami? Sa bawat tanong na iyon, wala akong agarang sagot. At iyon marahil ang isa sa pinakamahirap para sa isang magulang.
Hindi ang kawalan ng lakas, kundi ang kawalan ng kasiguraduhan. Bilang ama, gusto kong may sagot sa lahat. Gusto kong may plano. Gustong alam ko ang susunod na hakbang. Pero may mga panahong dadalhin ka ng Diyos sa lugar kung saan wala kang ibang mapapanghawakan kundi siya. At doon ako dinala sa maunang taon. Aminado akong may mga bagay akong ayaw tanggapin. Umaas ako na baka mawala rin ito. Umaas akong baka isang araw ay gigising na lang kami at wala na ang lahat ng aming pinagdadaanan. Marami akong pinalangin. Lord, alam kong kaya mo itong pagalingin. Hindi mali ang manalangin para sa kagalingan. Naniniwala pa rin ako ang Diyos ay Diyos ng himala. Ngunit, habang tumatagal ang aming paglalakbay, napansin kong may isa pang himalang unti-unting nangyari. Hindi lamang anak ko ang binabago ng Diyos. Ako rin. At hindi ko agad iyon nakita. Sa totoo lang, noong una, mas nakatuon ako sa diagnosis kaysa anak ko. Kapag may bagong impormasyon tungkol sa autism, binabasa ko. Kapag may bagong therapy, gusto kong malaman. Kapag may bagong intervention, gusto kong subukan. Walang masama roon. Bilang magulang, natural lamang na gawin natin ang lahat para sa ating anak. Pero may isang araw na tila kinausap ako ng Diyos sa katahimikan ng puso ko. Parang tinanong niya, Ibs, kilala mo ba talaga ang autism? O kilala mo ba ang anak mo? Napaisip ako. Dahil sa sobrang kagustuhan kong maintindihan ang diagnosis, baka nakalimutan kong mas mahalagang maintindihan ang batang nasa harapan ko. At doon unti-unting nagbago ang lahat. Hindi ko agad naintindihan ang autism, pero unti-unti kong naintindihan ang aking anak. Nagsimula akong makita ang mundo mula sa kanyang mga mata. Napansin kong may mga bagay siyang napapansin na hindi ko nakikita. Habang ako ay nagmamadali, siya ay marunong huminto. Habang ako ay abala sa susunod na gagawin, siya ay kayang humanga sa ihip ng hangin, sa galaw ng mga dahon, sa hugis ng mga ulap at sa mga bituin sa gabi. Unti-unti kong naaalala ang mga bagay na minsan ko rin minahal. Mahilig akong gumuhit noon, mahilig akong matuto ng iba't ibang wika. Habang lumalaki siya, nakikita kong napakabilis niyang makaalala ng mga salitang banyaga. Nakita kong napakahusay niyang gumuhit. At sa halip na pilitin siyang maging katulad ng iba, nagsisimula akong samahan siya sa mga bagay na nagbibigay sa kanya ng saya. Sa proseso, may nangyaring hindi ko inaasahan. Hindi lamang siya ang natututo, kundi ako rin. Para unti-unti ko muling nakilala ang batang Ibs na matagal nang nawala dahil sa pagiging abala sa buhay. Hindi ko inaasahang anak-anak ko ang magpapaalala sa akin ng mga pangarap na minsan kong iniwan. Hindi ko inaasahan sa pag-alaga sa kanya muli kong matutuklasan ang sarili ko. At doon ko nauunawaan ay isang napakahalagang katotohanan. Ang autism ay hindi lamang nagdala ng mga hamon sa aming pamilya, nagdala rin ito ng layunin. Hindi ko sinasabing mali ang paglalakbay. Hanggang ngayon may mga araw pa rin mahirap, may mga araw pa rin nakakapagod, may mga gabi maraming tanong, may mga pagkakataong naisip ko pa rin ang kinabukasan niya, pero iba na ang pananaw ko ngayon. Hindi ko na tinitignan ang autism bilang isang problemang kailangan kong talunin. Tinitignan ko ito bilang bahagi ng kwento ng aming pamilya. Isang kwentong ginagamit ng Diyos upang hubugin kaming dalawa. Minsan pinatanong tayo ng mga tao, bakit kayo? Noong una, yun din ang tanong ko sa Diyos, Lord, bakit ako? Ngunit habang lumalalim ang aking pananampalataya, nagbago ang tanong. Hindi na why me, kundi, Lord, what are you teaching me? At napagtanto kong napakarami pala. Tinuturuan niya akong magmahal ng walang kondisyon. Tinuturuan niya akong maging mapagkumbaba. Tinuturuan niya akong humingi ng tulong kapag kailangan. Tinuturuan niya akong magtiwala kahit hindi ko alam ang mangyayari bukas. Agit sa lahat, tinuturuan niya akong makita ang anak ko hindi bilang isang diagnosis kundi bilang isang regalo. Mga kaibigan, may isang bagay akong gustong iwan sa inyong puso bago tayo magpatuloy.
Kung ikaw ay isang magulang na kasalukuyan nahihirapang tanggapin ang diagnosis ng anak, gusto kong sabihin ito ng buong paggalang at pagmamahal. Huwag mong hayaan ang diagnosis ang maging unang pagkakakilanlan ng iyong anak. Diagnosis explains, but it does not define. Ang autism ay maaring bahagi ng kanyang kwento, ngunit hindi iyon ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Bago siya naging batang may autism, anak mo na siya. Regalo mo na siya ng Diyos at higit sa lahat, mahal mo na siya ng Panginoon. At habang unti-unti kong nauunawaan ang katotohanan iyon, may isa pa akong mas malaking natuklasan. Akala ko noon ang anak ko ang kailangang magbago. Ngunit ang totoo, ako pala ang unang gustong baguhin ng Diyos. Pag-break muna tayo sandali at ipagpapatuloy ating topic. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Kayo pa Tahimik kang nakatingin habang ang mundo'y dumaang parang hangin. Akala ko'y di mo nagpapansin, ngunit kita mo bawat liwanag sa pagitan ng dilim. Habang sila'y dumaraan, puso mo'y tinatangay ng kalangitan. Mga bagay na tila kinalimutan, sa puso mo pala'y makakamtan. Bawat kulay, bawat tunog, may saysay at may layon. Bawat galaw, bawat titig, may hiwagang hatid sa damdamin. Nakikita mo ang mundo sa paraang sa'yo, walang pagdududa at pagkukunwari, simple at totoo. Nakikita mo ang bukas na may liwanag, sana makita ko rin bawat araw, bawat panahon sa mundo tulad mo. May mga gabing ako'y umiyak dahil di kita naiintindihan. Ngunit sa iyong yakap at hawak, naroon ang salitang mahal kita. Bawat kulay, bawat tunog, may saysay at may layon. Bawat galaw, bawat titig, may hiwagang hatid sa damdamin. Nakikita mo ang mundo sa paraang sa'yo, walang pagdududa at pagkukunwari, simple at totoo. Nakikita mo ang bukas na may liwanag, sana makita ko rin bawat araw, bawat panahon sa mundo tulad mo. Ikaw may di gaya ng iba, ngunit kailan may di ka nagkulang sa bawat ngiti mo at mga mata. May awit ng pag-ibig na walang hanggan. Ikaw ay sapat, ikaw ay biyaya.
pag-ibig ng Diyos na tunay na dakila. Nakikita mo ang mundo sa paraang sa'yo. Walang pagdududa at pagkukunwari, simple, totoo. Nakikita mo ang bukas na may liwanag. Sana makita ko rin bawat araw, bawat panahon sa mundo. Tulad mo. Tahimik man ang iyong daigdig, naroon lang ako sa iyong tabi. Kahit saglit na lang ang mga bukas, pipiliin kitang yakapin ng wagas. Sa ngayon, turuan mo kami kung paano magmahal ng totoo. Tulad mo. Tulad mo. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong makakasama, Ibs Ismael. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapit ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan lang po ang ating QR code na ating GCash o bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang iyong donation. Maraming salamat sa iyong partnership at God bless. Good morning pa rin sa ating mga masusugid at tapat na takapakinig ng Family Matters Saturday Special. Kung kayo po ay matagal nang nakikinig sa ating programa, maraming salamat sa patuloy niyong pagtitiwala. At kung ngayon naman po ang inyong unang pagkakataong makasama kami, mula sa kaibuturan ng aming puso, welcome. You are most welcome here. Mainti nating binabati ating mga nanonood at nakikinig online. Kung kayo po ay kasama namin ngayon sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, o magandang umaga po pa rin sa inyo. Gayon din sa ating mga tagapakinig sa buong Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi, at sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na nakikinig sa atin sa pamagitan ng live stream. Nasaan man kayo ngayon, maaring nasa bahay, nasa biyahe, nasa trabaho o tahimik na umiinom ng inyong kape, maraming salamat sa pagpili na makakasama kami ngayong umaga. Welcome again to Family Matters, ang programang naglalayong samahan, palakasin at bigyang pag-asa ang bawat pamilya. Dito naniniwala tayo na ang bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinimulan sa pag-unawa at tinaharap ng may bukas na puso at isinasabuhay kasama ang Diyos. May isa pang tanong na gusto kong iwan sa inyo ngayong umaga. Kapag may anak tayong may special needs, sino ba ang talagang binabago ng Diyos? Ang bata ba o ang magulang? Noong mga unang taon ng aming paglalakbay, kung tatanungin niyo ako, iisa lang ang nasa isip ko. Paano ko matutulungang magbago ang anak ko? Paano siya matutong magsalita? Paano siya matutong makisalamuha? Paano siya magiging independent? Paano siya makakahabol sa ibang bata? Lahat ng oras ko, lahat ng lakas ko, lahat na iniisip ko ay umiikot sa isang layunin, ang tulungan siyang mag-improve. At wala namang masama roon. Natural iyon para sa ating bilang isang magulang. Kapag mahal natin ang ating anak, gusto natin ang pinakamabuti para sa kanya. Gusto nating mabawasan ang kanyang mga paghihirap. Gusto natin maging handa siya sa mundong kanyang kakaharapin. Pero habang lumilipas ang panahon, may isang katotohanang akong unti-unting tinanggap. Sa umpisa,
Akala ko ang anak ko ang kailangang magbago. Habang lumilipas ang panahon, napagtanto ko, ako din pala. At yun marahil ang pinakamahirap tanggapin dahil mas madaling makita ang kailangan baguhin sa iba kaysa sa sarili natin. Unti-unti ko napansin na hindi lamang autism ang hinaharap ko, hinahanap ko rin ang sarili kong pride. Noong wala pa akong anak, gusto kong kontrolado ko ang lahat. May plano ako para sa buhay, may timeline ako, may mga pangarap akong gusto kong mangyari sa paraang gusto ko. Pero, ang pagiging ama, lalo na isang bata may autism, ay nagturo sa akin na hindi lahat ng bagay ay maaari kong kontrolin. May mga pagkakataong kailangan kong tanggapin na hindi ko kaya ang hawakan ang lahat. Na may mga tanong na walang agarang sagot, na may mga laban na hindi ko kayang lampasan ng sipag lamang. At doon nagsimula akong matutong magpakumbaba. Hindi lamang sa harap ng ibang tao, kundi sa harap ng Diyos. Dati ang panalangin ko ay kadalasang ganito, Lord, baguhin mo ang sitwasyon. Ngunit habang tumatagal, napansin kong iba na ang ginagawa niya. Hindi agad niya binabago ang sitwasyon. Una niyang binago ang puso ko. Unti-unti niyang tinuruan akong maging mas mapagpasensya. At alam kong marami sa ating mga magulang ang makakarelate dito. Hindi madaling maging pasensyoso kapag ilang beses mo nang inuulit ang isang simpleng instruction. Hindi madaling ngumiti kapag pagod ka na. Hindi madaling manatiling kalmado kapag may meltdown ang anak mo sa gitna ng maraming tao, sa mall, sa school, sa daan. Pakiramdam mo ay lahat ng mata ay nakatingin sa inyo. May mga pagkakataong gusto mo ring mapagod. At ang totoo, napapagod tayo. May mga araw na gusto mo na lang umupo kahit 5 minuto. May mga pagkataong gusto mo lang kumain ng hindi nagmamadali. Yung parang, pwedeng i-savor ko muna yung pagkain. Kasi hindi ko nararamdaman, parang gusto niyang lunukin ko na lang agad. Mas na malala na kung ganon, 'di ba? Sana maalala ko man din na tao ka, taong kumakain, taong napapagod, taong hihinga, na kailangan mo ring magpahinga, na kailangan mo ring alagaan ang sarili. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, hindi ko pinayagan ang sarili kong maramdaman iyon. Pakiramdaman ko noon ang mapagod ay kahinaan. Ang magpahinga ay pagiging makasarili. Kapag huminto ako, parang pinababayaan ko ang anak ko. Nakaka-relate ba kayo? Marahil mailan sa inyo ang ganito rin ang nararamdaman. Parang wala tayong karapatang mapagod. Parang wala tayong karapatang umiyak. Parang wala tayong karapatang magkasakit. Parang wala tayong karapatang sabihin na hindi ko na kaya. At dahil doon, unti-unti kong itinulak palayo ang mga tao sa paligid ko. Dahil iniisip ko, hindi nila ako naiintindihan. May mga gabing tahimik akong umiiyak hindi dahil wala akong pananampalataya, kundi dahil tao lang din ako. May mga gabing ang panalangin ko ay hindi mahabang salita. Simple lang, Lord, I'm tired. Lord, may sakit ako. Ako din Lord, ako rin nasasaktan. At aminin ko sa inyo, may mga pagkakataong tila naging tahimik ako sa Diyos. Hindi dahil tumigil akong magtiwala sa Kanya, kundi dahil hindi ko na alam ang aking sasabihin. May mga panahong ang pinakamalalim na panalangin ay katahimikan lamang. At alam nyo kung ano ang natutunan ko? Kahit tahimik ako, hindi tumitigil ang Diyos sa pagkikinig. Minsan, inisip natin na tahimik ang Diyos dahil wala siyang ginagawa. Pero paano kung sa katahimikang iyon may ginagawa pala siya sa puso natin? May mga aral na hindi kayang ituro ng sermon. May mga pagbabago hindi kayang ibigay ng libro. Kailangan mo iyong maranasan, kailangan mong pagdaanan. At doon ko unti-unting naunawaan na ang Diyos ay hindi akong pinarurusahan. Hindi niya ibinigay sa Isaac bilang isang pasanin. Ipinagkatiwala niya siya bilang isang regalo. Isang regalong uhubog sa akin, isang regalong mapapagkumbaba sa akin, isang regalong magturo sa akin ng mga bagay na hindi kailanman maituturo ng anumang universidad. Doon ko rin nakilala na ang mga taong ginamit ng Diyos upang tulungan ako. May mga taong nagsabi sa akin ng mga salitang hindi ko malilimutan, na mahalaga
rin ako. Sa una, parang simpleng pangungusap lang yan. Pero habang iniisip ko, napagtanto kong matagal ko nang nakalimutang pahalagahan ang sarili ko. Paano nga ba ako makapag-alaga na mabuti kung ako mismo ay unti-unti nang nauubos? Paano ako magiging matatag para sa anak ko kung hindi ko na rin inaalagaan ang sarili kong katawan, isip at espiritu? At doon ko naalala ang isang simpleng katotohanan. Bago pa ako naging ama, anak muna ako ng Diyos. May halaga ako sa Kanya at kung mahal niya ang anak ko, mahal din niya ako. Kung inalagaan niya si Isaac, inalagaan din niya ako. Kung may plano siya para sa kinabukasan ng anak ko, may plano rin siya para sa akin. Napakalaking pagbabago ng pananaw na iyon dahil hindi na ako nabubuhay mula sa guilt, hindi na ako naglilingkod mula sa takot, natuto akong magmahal mula sa biyaya ng Diyos. At habang lalo kong inuunawa ang anak ko, lalo ko rin nakilala ang sarili ko. Unti-unti ko napagtanto na hindi lang ang nagtuturo sa anak ko. Araw-araw, siya rin ang natuturo sa akin. Tinuturuan niya akong maghintay. Tinuruan niya akong magpakumbaba. Tinuruan niya akong pahalagahan ang maliit na tagumpay. Tinuruan niya akong huminto at namnamin ang bawat sandali. At higit sa lahat, tinuruan niya akong makita ang pag-ibig ng Diyos sa paraang hindi ko kailanman naisip. Kaya kung may magtatanong sa akin ngayon, sino ba talaga ang binago ng autism? Ngingiti lamang ako, sasabihin ko, hindi lang ako ang lumago. Mas malaki ang pagbabagong ginawa nito sa puso ng kanyang ama. Mga kaibigan, mula sa paglalakbay na iyon, may mga aral na habang buhay kong dadalhin. Hindi ito natutunan sa loob ng isang seminar, hindi rin ito mababasa lamang sa isang libro. Natutuhan ko ang mga ito sa bawat therapy session, sa bawat gabing kulang sa tulog, sa bawat tahimik na panalangin at sa bawat munting tagumpay na ipinagdiwang naming mag-ama. Sa susunod na bahagi, nais ko ibahagi ang unang 2 aral na itinuro sa akin ng aking anak. Mga aral na naniniwala akong makapagpapalalim hindi lamang sa ating pagiging magulang kundi sa ating pagiging tao. Una, the responsibility is love in action. At pangalawa, kindness speaks louder than words. Sa puntong ito, ang aking paglalakbay bilang ama, unti-unti kong naunawaan ng autism ay hindi lamang nagturo sa akin kung paano mag-alaga ng isang batang may special needs. Mas malalim pa roon ang itinuro nito. Tinuruan akong maging isang mabuting tao. Tinuruan akong magmahal sa paraang hindi ko pa kailanman naunawaan noon. At sa napakaraming aral na natutunan ko, may 2 aral na gusto ko ibahagi sa inyo ngayong umaga. Hindi ito mga teorya, hindi ito natutunan na sa seminar, sa school, o sa books. Ito ay sinulat ng Diyos sa puso ko araw-araw sa pamamagitan ng aking anak. First, yung responsibility is love in action. Responsibility is love in action. Noong binata pa ako, akala ko ang responsibilidad na isang ama ay maging mahusay na provider. Kailangan ko magsumikap, kumita ng sapat, at maibigay ang lahat ng pangailangan ng aking pamilya. At totoo naman yun. Bahagi talaga yun ng pagiging ama. Pero nung dumating si Isaac, napagtanto kong may mas malalim pang kahulugan ang responsibilidad. Hindi pala ito nasusukat sa laki ng sweldo. Hindi rin ito nasusukat sa dami ng nibibigay mong material na bagay. Ang tunay na responsibilidad ay ang pagpili, manitili kahit mahirap. May mga araw na nagigising kang kulang sa tulog dahil ilang beses nagigising anak mo sa gabi, lalo na pag may sakit siya. May mga araw na naupo ka sa therapy room, sa classroom, paulit na ginagawa ang parehong exercises kahit pakiramdam mo ay napakaliit ng progreso. May mga araw na pinagdiriwang nyo ang isang bagay na maaring hindi napapansin ng ibang tao. Isang bagong salita, isang bagong skill, isang simpleng eye contact, o isang maliit na hakbang na independence. Yung kahit na pagsusuot lang ng short o ng shirt, parang feeling mo dapat ipag-celebrate kasi marunong na siya. Marunong na siya magsuot ng short. Marunong na siya magsuot ng sapatos, ng socks. Diba? Para sa ibang tao, maliit lang iyon. Pero para sa isang magulang natin, parang nanalo kayo ng pinakamalaking laban.
Doon ko napagtanto na ang pagmamahal ay hindi laging nakikita sa malalaking sakripisyo. Mas madalas itong makikita sa maliliit na bagay na paulit-ulit mong pinipiling gawin araw-araw. Ang pananatili, ang paghihintay, ang pakikinig, ang hindi pagsuko. Kaya may isang kasabihan na tumatak sa puso ko. Love is spelled as T-I-M-E. Time. Hindi dahil ang oras lang ang mahalaga, kundi dahil kapag ibinibigay mo ang oras mo sa isang tao, ibinibigay mo ang bahagi ng buhay na hindi na kailanman maibabalik. At iyan ang ginagawa ng mga magulang araw-araw. Kaya kung ikaw ay isang nanay o tatay na pakiramdam mo ngayon ay wala ka nang nagagawang malaking bagay, gusto kong ipaalas ito sa iyo. Sa bawat oras na inilaan mo sa anak mo, sa bawat therapy na dinadaluhan mo, sa bawat yakap, sa bawat paghihintay, sa bawat panalangin, mas marami kang naipapakitang pagmamahal kaysa sa inaakala mo. Ang ikalawang aral ay isa sa mga pinakamagandang itinuro sa akin ng aking anak. Noong una, akala ko mahalaga lang lagi makahanap ng tamang salita. Paano ko siya tuturuan? Ano ang sasabihin ko? Ano ang pinakamagandang paraan ng pagkipag-usap? Pero habang lumalaki siya, napansin kong may isang bagay na higit niyang nauunawaan kaysa sa anumang salita. Kabutihan. Hindi lahat ng bata may autism ay kayang ipahayag agad ang kanilang nararamdaman. Hindi rin lahat ay madaling makaintindi ng mahabang paliwanag. Ngunit napakagaling nilang maramdaman ang ating tono ng boses. Nararamdaman nila kung kalmado tayo, nararamdaman nila kung nagmamadali tayo, nararamdaman nila kung ligtas sila sa piling natin, nararamdaman nila kung tinatanggap natin sila. Minsan, alam nyo, may mga panahon na naiinis ako o high blood, tapos tinitignan ko lang siya, parang tinititigan niya ako. Alam mo, makikita mo sa mata niya na parang gets niya na high blood ka. Kaya hindi siya lumalapit sa iyo o hindi siya umiimik. Parang he's trying to observe kung ano ang iyong mood at that time. At doon ko napagtanto na ang kabaitan ay isang wikang naunawaan ng bawat puso. Hindi ito nangangailangan ng maraming salita. Minsan, sapat na isang mahinahong boses, isang ngiti, isang yakap, isang tahimik na presensya na nagsasabing, "Anak, nandito lang ako." Hindi ko sinasabi madali ito. May mga araw na napapapagod din tayo. May mga araw na tumataas ang ating boses. May mga sandaling nawawalan tayo ng pasensya. Lahat tayo ay tao. Ngunit sa bawat bagong umaga, binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon upang piliing maging mabait, piliing maging maunawain, at piliing maging mapagpasensya. Dahil sa huli, maaaring makalimutan ng ating mga anak ang eksaktong sinabi natin, pero bihira nilang makalimutan kung ano ang ipinadama natin sa kanila. Kaya gusto kong iwan ang linyang ito sa bawat magulang na nakikinig ngayon. Our children may forget what we said, but they rarely forget how we made them feel. Again, our children may forget what we said, but they rarely forget how we made them feel. At marahil ganun din tayo sa Diyos. Maaring hindi natin maalala ang lahat ng ating ipinalangin, ngunit hindi natin malilimutan ang kapayapaang ipinadama niya noong panahong pakiramdam natin ay hindi na natin kaya. Kaya kung may dalawang aral ang manais kong baunin nyo at i-remember ngayong araw, ito iyon. Again, responsibility is love in action. At kindness speaks louder than words. Kung maisa sa buhay natin ang dalawang aral na ito, araw-araw, naniniwala akong hindi lamang ating mga anak ang lalago. Tayo rin, mga magulang, ay patuloy na huhubugin ng Diyos. Sadyang napakabilis na ating naging paglalakbay ngayong umaga. Kaya mga kaibigan, bago tayo magtapos ngayong umaga, nais kong iwan sa inyong puso ang isang talata ng ilang beses ko nang binabalikan sa mga panahong hindi ko na
alam kung paano harapin ang masusunod na araw. Mababasa natin sa Santiago Kabanata 1, talata 2 hanggang 4. James 1:2-4. Mga kapatid ko, itinuring niyong buong kagalakan kapag kayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat nalalaman niyo na ang pagsubok na iyon, pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At hayaan niyong ganap na magawa ng pagtitiyaga ang kanyang gawain upang kayo'y maging ganap at buo na walang anumang kakulangan. Kung babasahin lamang natin ang unang bahagi ng talata, parang mahirap itong tanggapin. Itinuring niyong buong kagalakan kapag kayo dumaranas ng pagsubok. Sa totoo lang, sino ba naman sa atin dito ang nagigising sa umaga at nagsasabing, "Salamat, may panibago na naman akong pagsubok ngayon." Di ba wala? Dahil ang pagsubok ay masakit, nakakapagod, nakakalito, minsan nakakaiyak. At bilang mga magulang, lalo na ang mga anak na may espesyal na pangailangan, alam natin kung gaano kabigat ang ilang araw. May mga araw na pakiramdam natin at tayo lamang ang lumalaban. May mga gabing tahimik tayong umiiyak habang natulog na ang lahat. May mga panahong tinatanong natin ang Diyos kung bakit ganito ang ating naging paglalakbay. Ngunit napansin niyo ba ninyo? Hindi sinabi sa verse na ang pagsubok mismo ang ikagagalak natin. Ang sinabi niya ay alalahanin natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagsubok. Yan ang malaking kaibahan. Hindi tayo nagagalak dahil mahirap ang buhay. Nagkakaroon tayo ng pag-asa dahil alam nating hindi sinasayang ng Diyos ang ating pinagdadaanan. Kapag ang panday ay gumagawa ng isang matibay na espada, hindi niya ito basta-basta hinuhubog na walang init. Dumadaan mo na ito sa apoy. Paulit-ulit itong pinupukpok, paulit-ulit itong hinuhubog, hindi dahil gusto niyang sirain ang bakal, kundi dahil may nakikita siyang anyong hindi pa nakikita ng bakal mismo. Minsan, ganoon din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Noong una, akala ko ang autism ang pagsubok na kailangang mawala. Ngayon, napagtanto ko na maaring ginagamit ng Diyos ang paglalakbay na ito upang baguhin ang isang taong higit na nangangailangan ng pagbabago. Ako. Kung babalikan ko ang sarili kong kwento, hindi ako ang parehong taong walong taon nang nakalipas. Noon, ang sukatan ko ng tagumpay ay kung gaano kalaki ang maibibigay ko. Ngayon, ang sukatan ay kung gaano ako nagiging present sa aking pamilya at sa aking anak. Noon, gusto kong kontrolado ang lahat. Ngayon, natututo kong may mga bagay na kailangan kong ipagkatiwala sa Diyos. Noon, akala ko ang lakas ay hindi pag-iyak. Ngayon, alam kong minsan ang tunay na lakas ay ang pag-amin na napapagod ka rin at kailangan mo rin ng tulong. At marahil may mga magulang na nakikinig ngayon na nagtatanong pa rin ng parehong tanong na minsan ko rin tinanong, "Lord, bakit naman ako?" Hindi ko alam ang lahat ng sagot. Hindi ko rin sasabing madali ang paglalakbay. Ngunit ito ang unti-unti kong natutunan. Minsan, binabago muna ng Diyos ang ating puso bago niya baguhin ang ating sitwasyon. Minsan, ang himala ay hindi lamang ang pagbabago ng ating anak. Ang himala rin ay ang pagbabago na isang magulang na dating puno ng takot ngunit ngayon ay puno na ng pag-asa. Isang magulang na dating puno ng galit ngunit ngayon ay natutong magpatawad. Isang magulang na dating nawala ang sarili ngunit unti-unting natagpuan muli ang kanyang pagkatao kay Kristo. At alam niyo kung ano ang pinakamagandang bahagi ng talatang ito? Sinasabi nito ang pagtataga ay may ginagawa sa atin. Hindi tayo mananatiling pareho. Unti-unti tayong hinuhubog. Unti-unti tayong pinatatag. Unti-unti tayong ginagawang mas mahabagin, mas mapagkumbaba, mas mapagmahal at mas magtitiwala sa Diyos. Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay nasa gitna ka pa rin ng apoy, huwag mong isipin na iniiwan ka ng Diyos. Maaaring ang Diyos ay patuloy kang hinuhubog, hindi upang maging mas mabigat ang iyong buhay, kundi upang maging mas malalim ang inyong pananampalataya. At marahil, balang araw, katulad na nangyari sa akin, lilingon ka rin sa iyong paglalakbay at masasabi mo,
Hindi ko pinili ang landas na ito, ngunit dito ko nakilala ang Diyos sa paraang hindi ko kailanman mararanasan noon. At yan ang pag-asang nais kong iwan sa bawat magulang na nakikinig ngayong umaga. Ang ating mga pagsubok ay maaring hindi natin pinili, ngunit kung ilalagay natin ang mga ito sa mga kamay ng Diyos, maaari niyang gamitin ang mga ito upang hubugin hindi lamang ang ating pagiging magulang, kundi ang ating buong pagkatao. Minsan, ang pinakamagandang buhungan ng ating paglalakbay ay hindi lamang ang paglago ng ating anak, kundi ang taong unti-unti tayong nagiging sa ilalim ng magpagmahal na paggabay ng Diyos. Alam niyo, habang inahanda ko ang programang ito, akala ko magbabahagi lamang ako ng mga aral na itinuturo sa akin ng autism. Ngunit habang isinusulat ko ang bawat bahagi ng aking kwento, may isang bagay akong mas malino na unawaan. Ang mga aral na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapalaki ng isang batang may autism. Ang mga ito ay tungkol sa pagpapalaki ng ating sariling puso bilang mga magulang. Kaya ngayong umaga, dalawa lang po at ang ating napag-usapan. Responsibility is love in action at kindness speaks louder than words. Ngunit marami pang aral ang unti-unting ituturo sa akin ng Diyos sa pamagitan ng aking anak. May mga aral tungkol sa pagtanggap, may mga aral tungkol sa pagbabago ng takbo ng buhay, may mga aral tungkol sa pagdiriwang ng maliliit na tagumpay, may mga aral tungkol sa pag-asa, pananampalataya at pagtsatsaga. At ang mga iyon ang ating pagsasaluhan sa susunod na Sabado. Hindi upang sabihin na natapos na ating paglalakbay, kundi dahil ang bawat aral ay nararapat pagnilay-nilayan, isabuhay at hayaang kumilos sa ating puso. Kaya bago tayo tuloy magtapos, na kong mag-iwan ng dalawang simpleng tanong. Una, paano mo ipinapakita ang pagmamahal sa iyong anak? Sa pamamagitan ba ng mga bagay na nabibigay mo o sa oras na inilalagi mo sa kanya? At ikalawa, ano ang naramdaman ng iyong anak kapag kasama ka? Dahil maaring makalimutan niya ang marami sa ating mga sinabi, ngunit hindi niya madaling makalimutan kung paano natin siya pinaramdam. Kung may dalawang bagay lamang tayo iuuwi ngayong umaga, sana ito, na ang love can also be spelled as T-I-M-E or time. Kaya naway ipakita natin ating pagmamahal sa ating mga anak ngayong weekend sa susunod na week, at sana mas ipaparamdam pa natin ang ating pagmamahal sa kanila. Because our children may forget what we said, but they rarely forget how we made them feel. Again, our children may forget what we said, but they rarely forget how we made them feel. Mga magulang naming tagapakinig ko, ikaw ay isang magulang na napapagod, nalilito o minsan ay nagtatanong kung sapat na ba ang iyong ginagawa. Nais ko ipaalala sa iyo pa rin ito, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, ang bawat tahimik na sakripisya mo. Nakikita niya ang mga gabing kulang ka sa tulog, nakikita niya ang mga panalangin hindi mo man lang masabi ng malakas. At higit sa lahat, alam niya ang pagmamahal na araw-araw mong ibinubuhos sa iyong anak. Sa susunod na Sabado, ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito sa Autism Through a Parent's Heart. Sama-sama nating tuklasin ang iba pang mga mahalagang aral na itinuro sa akin ng aking anak. Mga aral na hindi lamang nagbago sa aking pagiging ama, kundi nagpalalim din ng aking pananampalataya at pagtingin sa buhay. Tayo po ay manalangin. Ang mga naming mapagmahal, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagkakataong muli kaming magkasama-sama bilang isang pamilya sa pananampalataya. Salamat sa bawat ama, bawat ina, bawat lolo, lola, bawat kapatid at bawat tagapag-alagang nakikinig sa programang ito. Panginoon, ikaw ang nakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nakikita mo ang mga gabing kulang kami sa tulog. Nakikita mo ang mga panahong pigilan naming umiyak upang maging matatag kami sa harap ng aming mga anak. Nakikita mo ang bawat therapy session, bawat maliliit na tagumpay, bawat gastos, bawat tahimik na panalangin at bawat pagkakataong pakiramdam namin iwala na kaming lakas. Ngunit salamat Panginoon dahil sa gitna ng lahat ng iyon, hindi mo kami iniwan. Kapag hindi na namin maintindihan ang aming paglalakbay, ikaw ang nanatiling tapat. Kapag kami ay nangihina, ikaw ang aming kalakasan.
Kapag kami ay nalilito, ikaw ang aming gabay. Panginoon, turuan mo po kaming makita ang aming mga anak sa pamagitan ng iyong mga mata. Huwag mo pong hayaan na ang diagnosis ay maging batayan ng aming pagtingin sa kanila, kundi ang katotohanan sila ay iyong mga anak. Mahalaga, may layunin at nilikhang kahanghanga sa iyong larawan. Turuan mo rin kaming maging mabuting mga magulang, Lord. Bigyan mo kami ng pusong marunong makinig, pusong marunong maghintay, at pusong hindi madaling sumuko. Kapag naubusan kami ng pasensya, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Kapag kami ay napapagod, ipaalala mo, hindi namin kailangan pasanin ang lahat na ito na mag-isa. Patawarin po kami, Lord, sa mga pagkakataong mas naging abala kami sa pagbabago ng aming mga anak kaysa sa pagbabago na nais mong gawin sa aming sariling puso. Hubugin mo kami upang maging mas magulang na hindi lamang nagtuturo sa salita, kundi napapakita ng iyong pag-ibig sa aming pamumuhay. At para sa magulang na nakikinig ngayon, na tahimik na umiiyak na nag-iisip kung sapat na ba ang kanyang ginagawa, iyakapin mo po sila, Lord. Ipaalala mong hindi siya nag-iisa. May Diyos na nakakita, may Diyos na nakakaunawa, at may Diyos na hindi kailanman bibitaw sa kanila. Panginoon, gawin mo po kami mga ilaw sa aming mga tahanan, naway ang aming mga anak ay hindi lamang lumaking may kaalaman, kundi lumaking nakikita sa amin ang inyong kabutihan, iyong habag at iyong pag-ibig. At habang nagpapatuloy kami sa paglalakbay na ito, tulungan mo kami magtiwala na ang bawat pagsubok ay may layunin, ang bawat luha ay may saysay, at ang bawat hakbang na aming ginagawa ay nasa ilalim ng iyong mapagmahal na paggabay. Maraming salamat, Lord, dahil ikaw ang unang ama na nagmahal sa amin, at sa iyong pagmamahal, natuturing kaming magmahal ng higit sa aming inaakala. Ang lahat ng ito na aming dalangin sa makapagyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ito muna magtatapos ating kwento sa umagang ito. Naway naging makabuluhan ang ating kwento, and hoping that this morning's topic will help us to be a better parents to our kids. Maraming salamat po sa iyong oras, pakikinig at patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. Lubos din po kami nagpapasalamat sa ating masipag na technician, Sir Romel Paulino at Sir Rolando Alfonso. Thank you so much na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan. Inaanyayin po namin kayo, samahan kami araw-araw. Ang Family Matters po ay maririnig Lunes hanggang Sabado tuwing 9:30 ng umaga. You can also check us on Facebook and YouTube channel. Muli po ako si Ibs Ismael, nagpapaalala na ang bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinisimulan sa pag-unawa at hinaharap na may bukas na puso at ipinagkakatiwala ito lahat sa Diyos. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino.